Salamat sa Panginoon dahil kayo'y nagiging lakas ko para ako ay makatayo dito sa harapan na to. Una, syempre sa Panginoon. Ang Panginoon na nagbibigay ng lakas para po makatayo ako dito. Siya rin yung magbibigay sa akin ng karunungan. Kasi po ang ating pastor po nasa Caloocan, Bethel. Isa po ako doon sa biktima ng ating pastor sa biglaan. Di ba po? Kasi ang mga leader ng Valenzuela Bethel, madalas po niya yung binibigla. Kahit po nasa bahay, sasabihin niya, Sheila, mag-sample ka ng message. Ibibideo pa po niya yun. Isa po ako doon sa nabiktima kasi sabi niya, mag-ready ka. Akala ko po malayo pa, hindi pa ngayon. Nagulat po ako, ngayong August na po pala yun. Ang bilis ng panahon. Salamat sa Panginoon dahil alam ko kasama ko po ang Panginoon sa gabing ito. Tayo pong lahat ay magsitayo, manalangin muna po tayo. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na binibigay mo sa bawat isa. Salamat din sa kagalakan ng bawat member, Panginoon Jesus, na patuloy namin nadadama, Panginoon. Yung pag-ibig, Panginoon, pagmamalasakit, Panginoon, at higit sa lahat yung pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat isa at napaparamdam din namin sa isa't isa yung pagmamahal na ibinibigay mo. Banal na Espiritu, patuloy kang bumaba sa aming kalagitnaan. Ikaw magsalita para sa akin, Panginoon. Hindi ko kaya to, Panginoon, kung hindi mo ako gagabayan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon Jesus, ang magbigay sa akin ng karunungan. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw, Jesus, ang patuloy na magsalita sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang puso namin, Panginoon. Lahat kami makikinig na iyong salita, Panginoon. Salamat, salamat, Ama. Ito po ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo magsipo. Pinamagatan ko po itong aking mensahe. Sa takot ko, kasama ko ang Diyos. Totoo naman po, kasama ko po ang Diyos sa takot ko. Sa lahat ng takot ko, kasama ko po ang Panginoon. Sino po ba dito sa atin ang hindi natatakot? Taas nga po yung kamay kung sino po dito sa atin hindi natatakot. Wala po. Lahat po tayo nakakaranas ng takot. Kasi po normal lang sa tao po ang matakot. Lahat po tayo natatakot. Ang biyanan ko nga po, sabi niya, hindi siya natatakot. Kasi bakit daw po hindi siya natatakot? Hindi siya natatakot mamatay. Kasi alam niya kung saan na po siya tutungo. Dahil pinakita raw po sa kanya ng Panginoon na pupunta na siya. Kung saan yung patutunguhan niya, isang magandang hardin daw po. Tapos, ang ganda-ganda daw po ng bahay na kanyang titirhan. Pero nung minsan po, pinaranas sa kanya ng Panginoon na ma-revive po siya. Nung na-revive po siya, nagkaroon po siya ng takot. Ayaw na niya na madilim, ayaw niya pupunta sa dialysis. Sasabihin niya kagad, Belia, hawakan mo ko. Pag pupunta kami diyan, hawakan ko siya. Kasi nga po, ano po yung pinakikita doon? Normal lang sa taong matakot, lahat po tayo natatakot. Pero alam niyo po ba, may pangako ang Panginoon. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Isaiah 41:10. Sabi dito, sabay-sabay po natin basahin kung meron po kayong Bible. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo tutulungan kita, oo alalayan kita ng kanang kamay ng ating katwiran. Amen. Mga kapatid, kapag tayo dumaranas ng takot, manghawak po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Isa-isayin po natin yung pangako ng Panginoon dito sa Isaiah 41:10. Unang pangako ng Panginoon, sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. O di ba po, ang ganda ng sinabi ng Panginoon, huwag daw po tayo matakot kasi sumasa atin ang Panginoon eh. Kaya mga kapatid, alam natin natatakot tayo. Saan tayo natatakot? Una, ako nga po, natatakot ako sa edad ko. Bukas, 35 na ako. Pero kabaliktaran po yun, 53. Pag tumingin po ako sa salamin, wow, ang dami ng wrinkles. Tapos, pagtingin ko, wow, ang dami ng puting buhok. Sabi nga ni Pastor Romel, mukha na raw po akong Shih Tzu kasi ang kulay daw po ng buhok ko, puti, brown, and black. Sabi niya, tricolor daw po. Di ba po, natatakot tayo, tapos natatakot na rin natin. Bawat dagdag ng edad natin, lalo na po dun sa nagkakaedad, o palapit na palapit tayo dun sa hukay, di ba po? Kaya medyo natatakot po tayo, di ba po? Pero hindi lang po sa maedad yun. Kasi di ba, sabi nga, bata o matanda, kaya kailangan lagi tayo ding ready. Ano pa po, natatakot tayong magkasakit. Di ba po, natatakot tayong magkasakit. Ayaw natin halos na magpapacheck up. Sabi ko nga, Lord, eto itong binigay niya itong topic na to. Sabi ko, Lord, bakit eto? Kasi minsan naituro ko na po ito sa Caloocan Bethel, sa WM. Pero iba po yung binigay ng Lord dito.
Sabi ko, Lord, bakit ito ang ibibigay ko uli? Sabi kong ganon. Pero alam niyo po ba, mga ilang araw, ilang weeks, ilan sa mga leader natin, nakakaranas po ng sakit. Siyempre po, pag magpapacheck up ka, ano po yung mararamdaman natin? Natatakot tayo, kahit wala pa po yung resulta, di ba? Natatakot na po kaagad tayo. Si Sister Julie nga sabi niya Ate Belia, tinatakot ako ng doktor. Sabi niya, hindi niya alam, matagal na akong takot. Sabi niya, matagal na raw po siyang takot. Kasi alam na niya kung ano yung mga gagawin sa kanya. Alam na raw po niya. Kaya meron na po siyang takot. Pero sabi niya, alam ko, kasama ko ang Diyos. Alam ko, pag gagalingin ako ng Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari sa akin, alam ko, may plano si Lord. Alam ko, lahat ng bagay na to na nagaganap sa akin, may plano si Lord. Kaya sabi ko, meron pang ilang leader na nagpapapray, di ba po? Kaya sabi ko, etong ano na to, hindi para sa akin at para sa lahat, na talagang marami tayong kinatatakutan, miski nga po yung ulan, di ba? Natatakot din po tayo, takot tayong bumaha, natatakot tayong maulit yung dating na napakalaking tubig. Pero sabi nga di ba? Lahat ng takot natin, takot tayo sa sakit natin, pero ibigay natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil alam ko ang Diyos ay may tugon. May tugon sa bawat isa. Natatakot tayo mawalan ng pera. Sino pa dito yung takot mawalan ng pera? Di ba po, natatakot tayo mawalan ng pera? Kasi, ako nga po dati, alam niyo po ba, masipag akong magtinda-tinda kahit ano, kasi ayoko pong nawawalan ako ng pera sa bulsa ko. Pag ang wallet ko ay konti na lang laman, natatakot na ako. Sabi ko, ayoko nang wala akong pera. Kasi ayoko ng emergency, gusto ko lagi akong may madudukot. Hindi ko naman pinaghahanda na may magkasakit o ano man, magkaroon ng emergency. Pero gusto ko po, lagi po ako may pera. Alam niyo po ba, hindi yung sa gusto ko, pinaranas po sa akin ng Panginoon na makontento ko kung ano yung meron ako. Kahit ang pera ko po ay 100 na lang sa wallet. Kasi nawala na po ako nung hanap buhay Wala na akong tindahan, wala na akong... Pag-asing wala na, ako ay isang dakilang yaya na lang po. Yaya ng mga apo ko. Baga po, nag-aalaga na lang po ako na po. Una po, nalulungkot ako. Sabi ko, Lord, wala na akong pagkakakitaan. Ito na lang po ba yung gagawin ko? Ito na lang po ba yung ano? Pero, nasiyahan na lang po ako kung ano yung meron. Alam niyo rin po ba, na ang Lord ang nagbibigay. Pag nawawala na po ako ng pera sa wallet ko, magbibigay ang Diyos. Minsan si Pastor, binibigyan ako niyan. O Pastor, pag ano po, meron talaga din po nagbibigay ng mga kapatiran, na miski hindi dito sa church, nagugulat na lang ako na magbibigay sila. Kaya salamat sa Panginoon, totoo yung salita niya Patuloy lang tayo lumapit sa Kanya, patuloy lang tayo manampalataya sa Kanya, ibibigay niya lahat ng mga pangangailangan natin. Wala kang pera, bibigyan ka ng Panginoon, Nay. Sa kinabukasan natin, sa kinabukasan ng mga anak natin, di ba po? Tatakot tayo, makakatapos ba? Lagi nga sinasabi ni Pastor yung mga apo ko, liliit pa. Lagi niya yung sinasabi, lagi kami nag-uusap po talaga doon. Paano kung kunin yung buhay natin? Kanino sila? Sabi nga, paano sila mag-aaral? Paano yung kinabukasan nila? Sino mag-aalaga sa kanila? Pero sabi ko nga bahala si Lord. Bahala si Lord. Kung kunin man yung buhay natin, panigurado, malaki na yung mga apo natin, nakatapos na sa pag-aaral. Amen. Sabing ganon, natatakot tayo sa pamilya natin, yung magulong pamilya. Ayaw natin masira, di ba? Gusto natin kahit paano mabuo pa rin. Ano pa po? Sa mundong ginagalawan po natin, punong-puno po tayo ng takot. Buwan-buwan natatakot tayo. Saan tayo natatakot? Sa Ate Jane nga, pagbukas kanina ng bill Wow, Sister Bel, tumaas na naman. 17,000 na naman yung bill natin sa kuryente. Wow, praise God, ang taas. Di ba? Buwan-buwan po natatakot tayo. Pag si Pastor Romel, nalaman niya, 17,000 na naman yung bill natin. Nung 18,000 po yung naging bill natin, naupo siyang ganyan. Natakot siya ng lupay-pay, nanghina siya. Pero sabi ko nga, si Lord ang magbibigay. Si Lord ang magbibigay. Di ba po? Yung mga bayarin natin, huwag tayong matakot. Tubig, ilaw, at kung ano-ano pang mga bayarin. Alam ko, si Lord po yung magbibigay sa atin. Si Lord po yung magbibigay sa atin. Kaya, ano ang sabi ng Diyos? Huwag tayong matakot, magpakatatag ang sabi ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Mga kapatid, ano benepisyo kapag kasama ang Diyos sa takot? Unang benepisyo po, may kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Amen po ba? Si Nanay Selly, lagi niya sinasabi,
Ang daming dumatating sa kanya. Ay, nabanggit ko yung pangalan, Nani. Sorry po, Nani Celia. Okay lang. Ang dami niya pinagdadaanan. Pero sabi niya, panatag ako. May kapayapaan ako sa puso ko. Marami akong sakit na nararamdaman. Patong-patong na problema. Lahat naman tayo nakakaranas nun, di ba po? Patong na problema. Problema kung saan-saan. Lahat tayo nakaranas ng patong-patong na problema sa pamilya, sa kung ano-anong bagay na dumarating sa atin. Di ba? Napapagod tayo. Pero may kapayapaan po sa puso natin, di ba po? Payapa po tayo. Payapa tayo sa kabila ng bagyo ng buhay na dumarating sa atin. Kasi bakit tayo payapa? Kasi alam natin, ang Diyos ang kasama natin. Di ba po? Kasama natin ang Panginoon. Ano pa po ang benepisyo ng takot? Pangalawa, may lakas tayo mula sa Diyos. Sabi nga sa Isaiah 41:10, palalakasin kita at tutulungan. Di ba? Napapagod tayo, Nanay Celi, sa kakalaga ng mga apo natin. Pero, pinalalakas tayo ng Panginoon. Di ba po? Si Nanay Celi tuwing Martes, prayer meeting. Lahat kami napapagod. Kasi mga nanay kami busy. Busy kami. Yung iba naman busy sa trabaho. Maghapon na trabaho. Stress. Baga, lahat kami talagang pagod na pagod. Pagbukas pa lang ng aming messenger, pa nag-call na kami. Eh di syempre, hindi naman po sabay-sabay magpapasukan. Mag-aanuhan na yan, hingahan na. Ay, salamat, may prayer meeting na. Palalakasin na ako ng Panginoon. Sabi nila yun, ni Nanay Celit, iba pa numang kapatiran na nandoon, nakasama namin sa prayer meeting, na sabi nila, si Nanay Remy, sabi niya, napapagod ako, nalulungkot ako, salamat may prayer meeting na patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Sabi niya, pag daw may gawain, excited sila kasi pakiramdam nila, nawawala lahat ng pagod. Kasi di ba, syempre pag nasa bahay ka, di ba nakakapagod? Maghapon, magluluto ka, maghahatid ka ng bata. Di ba, ang dami nating ginagawa. Kakain, magpapakain ka, maghugas ka, maglilinis ka ng bahay. Di ba po, ang dami nating ginagawa sa maghapon. Tapos sasabayan pa ng mga ibang isipin. Ibang mga kaguluhan na naiisip natin, naku, meron na kaya akong pambayad. Di ba, nanghihina tayo, pero salamat sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi nga papalakasin tayo ng Panginoon. Pang-apat po, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Wow, sa lahat ng bagyo ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Ano man po yung pinagdadaanan natin, kasama po natin ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang takot, pang-apat po, ginagamit ng Diyos ang takot para lalo tayong manampalataya. Amen. Di ba po? Yung takot na ating nararamdaman, nananampalataya tayo. Kasi nga alam natin na ang Diyos ang kikilos, siya yung gagalaw sa atin. Siya yung magbibigay ng kalutasan ng lahat ng bahay. At yung ating pananampalataya, mas lalong lumalalim. Di ba po? Kasi lagi may sagot ang Panginoon Kaya yung ating pananampalataya, patuloy na malalalim sa Panginoon. Di ba po? Lagi tayo mananampalataya sa Panginoon, sa magagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa po, sabi ko kay Kuya Alan, dalawa lang to, kundi mapabilis, mapahaba. Pangalawang takot po, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Huwag daw po tayo manglupaypay sapagkat, may Diyos tayo, di ba po? May Diyos tayo. Lupaypay, ibig sabihin, pagod na tayo, di ba? Nanghihina na tayo, parang susuko na tayo. Ano ba to? Paulit-ulit na lang tong problema na to. Merong isang matatapos, ayun na naman, di ba po? Alam mo ba bakit tayo nanghihina, napapagod, at minsan gusto na nating sumuko kasi umaasa tayo sa sarili nating lakas, sa galing at husay natin. Pero ang sabi nga ng Diyos ako yung Diyos. Hindi siya Diyos mo lang na okay ang buhay nyo. Hindi mo siya Diyos na wala kang problema, ay laging masaya. Diyos mo siya at higit mo siyang Diyos sa oras ng iyong pinagdadaanan. Sa oras ng inyong mga pagsubok, mas Diyos siya. Di ba po? Mas kailangan natin ng Diyos sa mga mabibigat na problema dumarating sa atin. Kasi di ba nga ang problema dumarating sa atin, level-level.
Level 1, level 2, level 3. Hanggang pataas ng pataas, di ba? Pero sabing ganon, huwag tayong umasa sa lakas natin, sa galing natin, sa husay natin. Kasi mapapagod tayo eh. Kahit na magaling ka sa maggawa ng solusyon sa mga problema mo, marami kang may tutulong sa'yo. Yung tutulong sa'yo may hangganan yan. Pag napahiya ka, ano mararamdaman mo? Malulungkot ka, manghihina ka, sasabihin mo, ay, kasi, di ba, syempre, umasa ka sa lakas mo. Imbis na Diyos una mo lalapitan, sino lalapitan mo? Kaibigan mo. Yung taong alam mo, tutulong sa'yo. Hingi ka rin ng payo sa alam mong tao, pero pag nakarinig ka ng payo doon sa taong, lalo ka nang hina. Imbis na mapalakas ka, mapapahina ka. Imbis na sila yung patuloy mag-ano sa'yo, kaya mo yan kapatid, kaya mo yan, pero hindi pala. Tapos pag nahindian ka, kunyari, nangutang ka. Kunyari lang po ito. Alam ko naman, di kayo nangungutang. Tapos, hindi ka pinagbigyan. Ano po yung mararamdaman nyo? Di ba po? Manghihina po tayo, sasama pa yung loob natin. Kaya iasa natin lahat sa Panginoon. Hindi siya naging Diyos mo, kapatid, ng okay ka lang. Higit mo siyang Diyos ng hindi ka okay. Yung akala mo, susuko ka na, pero andyan ang Diyos na laging saklolo, na siya lang talaga po ang magbibigay. Sa Kanya po tayo humingi ng lakas, sa Kanya po tayo humingi ng lahat ng mga suliranan sa buhay, sa Kanya po tayo humingi ng gabay. Eto, ano Panginoon ang gagawin ko? Ano ang magiging solusyon? Hingin natin lahat po sa Panginoon. Diba? Sabi nga rin po sa Deuteronomy 3:31-6, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. Amen. Diba? Kailangan lang po natin magpakatapang, magpakalakas, kahit na matagal pa. Kahit matagal pa yung sagot sa mga pinapanalangin natin, patuloy po tayo magpakatapang at magpakatatag. Kasi, sasamahan tayo ng Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Antayin po natin kung kailan yung sagot ng Panginoon. Huwag tayong manahan sa sarili natin lakas. Antayin natin kung ano ibibigay ng Panginoon sa atin. Huwag tayo sa galing natin, kundi sa galing ng Diyos. Kasi ibibigay at ibibigay po ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Pangatlo po, palalakasin kita. Hindi sinabi ng Diyos na magpalakas ka, kapatid. Sinabi niya, palalakasin kita. Siya ang magbibigay ng lakas. Sabi nga po sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na magpapalakas sa akin. Pag wala ka ng lakas, doon papasok ang lakas ng Diyos. Parang baterya, pag lobat ka na, siya ang charger mo. Wow, para to sa mga nanay na napapagod. Sino po ba yung mga nanay na napapagod dyan? Mag-church po tayo sa Panginoon. Kasi tunay nga, sa Panginoon lang tayo mag-church. Sa Kanya lang tayo kukuha ng lakas. Kasi di ba, nakakapagod. Nakakapagod po talaga. Tapos talagang minsan, isip tayo ng isip. Wala naman tayong isip, hindi. Wala tayong maisip. Kung ano, di ba po, isip tayo ng isip. Pero, salamat sa Panginoon. Nag-aalala tayo. Parang, ang hirap-hirap, ano ba to? Ano ba to? Ano ba yung nangyayari sa akin? Nangihina na ako. Hindi ko na alam kung may kalutasan pa ba tong problema ko na to. Paulit-ulit na lang, lagi na lang. Baga talagang, parang gusto mo na, di ba, na umupo na lang. Ayaw mo na susuko ka na Tapos sa dami sa paulit-ulit. Tapos yun at yun, sa araw-araw nga lang na ginagawa natin nakakapagod Araw-araw na maboblema ka kung anong ulam. Lalo na pag wala na laman yung rep mo, di ba? Maboblema ka, ano bang ulam? Di ba? Pero sabi nga patuloy tayong humingi ng lakas sa Panginoon. Kasi Diyos lang po talaga ang magpapalakas sa atin. Siya lang din po ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Wala na pong iba. Ang Diyos lang po ang magbibigay. Kaya kapag po tayo nalolobat, mag-church tayo sa Panginoon. Paano tayo mag-church sa Panginoon? Magpuri tayo, manalangin tayo. Manalangin tayo na manalangin sa Panginoon. Lumapit po tayo na lumapit sa Kanya. Kasi yung mga problema mo, walang solusyon yan. Akala mo wala. Pero pag dinulog mo sa Panginoon, magugulat ka, ayan na ang sagot ng Panginoon sa iyong pinapanalangin. Lagi po siyang may sagot.
sa bawat isa. Lagi lang po tayong mag-connect sa Panginoon. Lagi lang po tayong manalangin, magpuri, lumapit sa Panginoon. Dahil siya lang talaga eh. Wala tayong ibang lalapitan. Lagi ko nga sinasabi kay Nanay Selly, wala tayong malalapitan kundi ang Diyos lang. Wala tayong malalapitan sa lahat ng mga bigatin natin. Sa lahat ng sakit na ating nararamdaman. Sakit sa pamilya, sakit ng kalooban na binibigay ng asawa natin, ng anak natin, ng kapitbahay natin. Wala. Pero yung Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya patuloy tayong mag-church sa Panginoon. Humingi tayo. Pag nalulobat po kayo, church lang po. Saksak nyo po sa Panginoon. Paano po nyo isasaksak? Baka po isaksak nyo yung ulo. Sana, joke lang po. Mag-pray, mag-worship sa Lord. Kahit ano ginagawa mo, naglalaba ka, manalangin ka, mag-worship ka sa Lord. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng lakas eh. Yung presensya niya, yung banal na espiritu, magbibigay ng lakas sa atin. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas. Hindi natin kayang palakasin yung sarili natin. Kaya mo ba na ipalakasin yung sarili mo? Di ba po, hindi. Si Lord lang po yung magbibigay ng lakas sa atin. Amen. Pang-apat po, tutulungan kita. Wow, tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Malapit na ako matapos, pang-apat na po, Kuya Arlan. Hindi ka pinababayaan ng Diyos na mag-isa sa problema mo. May problema ka sa pamilya mo, tutulungan ka niya. Lahat tayo may problema sa pamilya natin. Nakakaranas tayo mga problema. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi tayo talagang wala tayong magagawa. Ano mang gawin natin, ano mang magagandang salita, ang sabihin natin sa pamilya natin kung may kaguluhan. Wala po tayong, parang ano lang yan, hindi ka niya pakikinggan. Pakinggan ka man yan, lumabas dito, pumasok dito. Ipagkatiwala natin si Lord. Pag si Lord ang nangusap sa kanya, at si Lord ang patuloy na humipos sa kanyang puso, alam ko, tutulungan tayo ng Panginoon kasi nilapit natin sa Kanya. Siya na bahala. Ikaw na bahala sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko, sa pamilya ko, ikaw na bahala. Sa nanay at tatay ko, ikaw na bahala. Diba? Ikaw na bahala sa kanila. Ako wala akong magagawa, pero ikaw, Panginoon, may magagawa ka. Amen po ba? May problema ka sa trabaho mo? May problema ka ba sa boss mo? May problema ka ba sa mga katrabaho mo? Tutulungan ka niya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Si Ate Karen, lagi problema niya kapag pasahod na. Pag magpapasahod na siya, pinoproblema niya. Pero nakakaraos po siya kasi tinutulungan po siya ng Panginoon. 'Di ba? Lahat tayo, minsan 'di ba, yung mga nagtatrabaho, 'di ba problema nila minsan yung mga katrabaho nila. Pero sabi nga kung may kaguluhan man sa trabaho, siya yung mag-aayos dito. Ikaw basta manahimik ka lang. Pagtatanggol ka ng Panginoon, siya yung bahala sa'yo. Siya yung magbibigay sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Minsan, mas mainam yung manahimik kung may problema ka sa katrabaho mo. Pag-pray mo sa Lord, dahil tutulungan ka ng Diyos. Eto, may sakit ka. Pagagalingin at tutulungan ka niya. Amen. Totoo to. Ano man sakit natin, malubha man niya, sabihin man ng doktor, bukas mamamatay ka na. Pero kapag nahabag ang Diyos sa atin, hindi niya tayo agad kukunin. Kapag ang Diyos nahabag sa atin, kahit sasabihin ng doktor, wala na pag-asa yung sakit mo. Malubha na yan, umuwi ka na. Pero pag ikaw dumulog sa Panginoon, pag ibig ka niyang pagalingin, pagagalingin ka ng Panginoon, ora mismo. Diba? Lagi ko sa inyo kinukwento ni Pastor. Ako, ang daming pinagaling ng Panginoon. Ora mismo, pinagaling ako ng Panginoon. Goiter ko, pinagaling ng Panginoon. Ovarian cyst ko, pinagaling ng Panginoon. Appendicitis ko, sabi ng doktor, umuwi ka na. Dahil ooperan ka na, eto na ang mo para ma-admit ka. Pero alam niyo po ba, pinagkatiwala namin sa Panginoon, hindi po ako naoperahan at hanggang ngayon, hindi po ako naoperahan. Kaya, di ba po, kapag nahabag ang Panginoon sa atin, totoong pagagalingin at tutulungan tayo ng Panginoon. Si Sister Julie nga, sabi niya naunahan ko na si Sister Julie, pero nagpaalam ako sa kanya. Sabi niya, Ate Belia, muntik na ako mamatay. Akala ko, wala na, katapusan ko na. Alam din to ng mga anak niya na nakita na siyang maitim. Alam niyo po ba kung
inano niya lang, sinabi niya lang, Lord, tulungan mo ako, bata pa si Labi. Sabi nga noon, bigyan mo, dagdag buhay pa ang ano. Alam niyo po ba, nung iniga siya ng asawa niya raw doon sa kama, tapos ikulay itim na raw po yung labi niya, tapos niyugug siya ng asawa niya. Tapos nung nagising po siya, sabi niya na lang, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ibig sabihin, nahabag kay Sister Julie sa pananalangin niya. Nahabag sa kanya. Kinahabagan siya ng Panginoon at pinagaling siya, pinalakas siya at nakapunta po siya sa ospital. At ngayon po nakauwi na siya. Totally healed po si Sister Julie. Ano ko po yung sabihin? Talaga pong kapag tayo lumapit sa Panginoon, ora mismo, pagagalingin ka ng Panginoon. Di ba po? Sabi nga ni Sister Julie, pangalawang buhay ko na to, paulit-ulit to, na chinachat niya. Sabi ko, parang si Sister Julie, isa yung chinachat sa akin paulit-ulit. Siguro na-amaze talaga siya sa kilos ng Panginoon. Talaga naman nakaka-amaze po yun. Biruin niyo po yun, ang ano niya, wala na siya, kunuha na siya ng Panginoon. Pero, at alam niyo rin po ba, ganun na lang po ang pananalangin. Sabi nga niya sa akin, sabi ko rin nga sa kanya, alam mo ba, Sister Julie, kaya pala ganun na lang yung pananalangin natin sa'yo. Talagang umiiyak tayo kada ipinagpipray ka namin. Sa prayer meeting, sa D-group, kahit yung sa personal, kada pagpiprayin po namin siya, lagi na lang kami umiiyak. Sa intense yung pananalangin namin. Yung pala, may magaganap sa kanya. Tingnan niyo po, talagang si Lord lang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa atin, pero si Lord nakakaalam ng lahat. Biruin niyo po yun. Alam na ng Lord na magaganap sa kanya yung mga bagay na yun. Pero nandyan yung mga kapatiran na patuloy na nananalangin sa kanya, na patuloy na umiiyak sa kanya. At salamat sa Panginoon, sa buhay. Sabi nga niya, panibagong buhay na bigay sa kanya ng Panginoon. Talaga pong yung pagpapasalamat niya sa Panginoon. At sabi nga niya, Ate Bella, may plano pa si Lord sa buhay ko. Alam ko, mas lalo daw po sila maglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, may gagawin pa ang Lord sa akin. Marami pang niya siyang pinagagawa sa akin. O, di ba po? Salamat dahil una niya rin kaagad na binuka ng kanyang mga labi yung kung paano siya maglilingkod sa Panginoon dahil nanampalataya siya lalo sa Panginoon eh. Lalo siyang na-amaze sa kilos ng Panginoon na talagang kumikilos ang Diyos at nagpapagaling. Kaya thank you Lord. Sabi nga sa awit 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Diba? Sabi ko nga sa inyo lahat ng kaguluhan sa atin, lahat ng mga problema natin, ang tanging saklolo lang natin, sino? Si Jesus. Amen. Si Jesus lang po. Saka hindi po, di ba hindi lagi nahuli ang Lord? Lagi siyang sakto sa oras, sa lahat ng bagay na nagaganap sa atin. Saklo ang tulong ng Panginoon. Panglima po, sabi dito, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito po ang pinakamatindi. Aalalayan kita sa kanang kamay ng aking kapangyarihan. Kamay ng tagumpay. Katuwiran, ibig sabihin, tutulungan ka niya. Hindi dahil mabuti ka, tutulungan ka niya, Ate Remy, hindi dahil sa mabuti ka. Tutulungan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Lord, ni Jesus, dahil matuwid ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya andun lagi ang tulong ng Panginoon. Amen po? Diba? Ang sarap nun. Hindi dahil mabuti ako, tumutulong ako sa kapwa. Salamat dahil tinutulungan ako ng Panginoon. Dahil mahal niya ako. Diba po? Dahil matuwid ang Panginoong Diyos. Mahal niya po tayo. Kaya niya tayo tinutulungan. Lagi ang saklolo ng Panginoon, lagi nandiyan. Diba? Lagi po nandiyan ang saklolo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa awit 37:24, bagamat siya'y mabuwal, ay hindi lubos na mabubuwal, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon sa kanang kamay. Amen. Inaalalayan tayo lagi ng Panginoon. Minsan sa mga problema dumarating sa atin, nadadapa na natin, gusto na natin sumuko. Pero andun ang Panginoon, patuloy tayong itinatayo. Patuloy tayong inaangat ng Panginoon. Di ba po? Ang sarap nun. Ayoko na, Lord. Ayoko na pagod na ako sa mga dumarating na problema sa akin. Hirap na ako.
Minsan po dumating po din sa akin yan. Parang nanghihina na po talaga ako. Sabi ko, ito na lang ba buhay ko? Dati, masaya. Hindi ba masaya dahil marami akong pera? Kahit walang pera, ay laging masaya. Di ba? Pero hindi ko na po siya kakantayin. Pero po, minsan po yung, sabi ko, Lord, yung paulit-ulit, napapagod eh. Napapagod ang isip, napapagod ang katawan. Paulit-ulit na ginagawa natin sa araw-araw. Tapos parang nasa bahay ka na lang. Pag lumabas nga ako ng bahay namin, nahihilo na ako. Dahil hindi na ako sanay makakita ng liwanag. Pag po, parang nauupos na ako, umiiyak na lang ako, pero hindi alam ni Pastor Romelio na umiiyak na lang ako. Talagang umiiyak na lang ako. Dahil parang hindi ko nakasanayan na ganun lang yung ginagawa ko. Sanay ako na laging kumikilos, tapos sanay ako na lagi akong may hawak na pera. Sanay po ako na lagi ako may hawak ng pera. Tapos sabi ko, ito na lang bang gagawin ko? Tapos parang nahabag na ako sa sarili ko. Nahabag na ako. Kasi hindi na rin ako nakakalabas ng bahay eh. Wala na akong fellowship sa mga barkada. Barkada talaga. Miski magkapit-bahay, hindi. Wala na. Nandun lang ako sa loob ng bahay namin. Miski nga bumaba sa biyanan kong lalaki, hindi ko na nagawang bumaba eh. Pero alam niyo po ba, sinabi ng Panginoon sa akin, lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi lang paglilingkod daw yung nandito ka sa church, nagpapakanta ka, nag-a-usher ka, nagpupunas ka ng nagsasalita ka, hindi lang po yun. Naiseli, ano man daw yung ginagawa natin para sa pamilya natin, ito'y paglilingkod din natin sa Panginoon. Yun ang inano sa akin na Lord, alam niyo po ba, agad-agad nawala yung pagod ko, agad-agad parang nagkaroon po ako ng lakas. Kasi sabi ko, wow, ang galing mo, Panginoon. Totoo nga, lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi ko to magagawa sa gana ng akin lang, kasi hindi ko to nakasanayan. Kasi nga yung dalawang anak ko, hindi ko yan talaga inalagaan eh. Biyanan ko ang nag-alaga dyan. Kaya bumawi. Ako naman ngayon mag-aalaga sa mga apo ko. Pero talagang salamat sa Panginoon. Dahil tunay nga, ang paglilingkod natin, hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa loob ng bahay. Mga pamilya natin, pinaglilingkuran po natin yan. Pinaglilingkuran natin sila at natutuwa ang Panginoon. Kaya ang Lord ang nagbibigay ng lakas, ng kagalakan sa puso natin. Kapag tila pagod ka na, gusto mo na sumuko, dahil habag na habag ka na sa sarili mo. Marami, miski sa trabaho na pinagdadaanan mo, pagod ka na. Parang inis na inis ka na sa boss mo, gusto mo nang tirsin. At gusto mo nang umalis. Pero, sabi nga andyan ang Panginoon na patuloy na magbibigay sa atin ng lakas. Itatayo tayo ng Panginoon pag tayo bumabaksak na. Salamat dahil meron tayong Diyos na patuloy na nagpapalakas na sa gana ng atin. Talaga pong mabubuwal po tayo. Amen po ba? Ito po, malapit na po ako matapos. Para akong si Pastor Romel, malapit na matapos pero medyo mahaba pa ng konti. May isang oras na ba ako, Kuya Arlan? 4 na pangako ng Diyos sa Isaiah 41:10. Una, sabi ng kaaway, matakot ka, Mama She. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Bakit? Ako'y sumasa inyo. Amen. Panghinaan ka, Nanay Sally. Pero sabi ng Panginoon, Nanay Sally, palalakasin kita. Sabi sa'yo ng kaaway, panghinaan ka. Pero sabi ng Diyos, palalakasin ka niya, Nanay Sally. Amen. Sabi ng Panginoon, wala kang nang magagawa. Ano mang gawin mo sa buhay mo, wala ka nang magagawa. Pero sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Sabi ni Satanas, wala ka nang magagawa. Madadapa ka na at talagang malulubog ka na kung ano yung problema mo. Talagang wala nang pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Tutulungan kita. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Sa kaaway, wala tayong magagawa, pero sa Diyos may magagawa po. Amen? Panghuli po, madudulas ka. Pero sabi ng Panginoon, aalalayan kita. Sabi ng kaaway, madudulas ka.
Di ba, madalas po nadudulas tayo. Pero andun yung alalay ng Panginoon. Lagi po tayo inaalalayan. Kaya hindi tayo bumabaksak eh. Ano mang problema dumarating sa atin, lagi tayo nakakatayo. Kasi yun tayo, madudulas na tayo, babaksak na nga tayo eh. Patuloy yung pag-alalay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, di ba po? Patuloy tayo nakatayo at patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. At patuloy tayong pinalalakas ng Panginoon. Amen po ba? Paano natin ito hahawakan ngayon? Una, paano daw po natin panghahawakan yung mga takot na to? Sabing ganon, itigil ang pag-alala. Simulan ang pagtitiwala. Sabi nga sa unang Pedro 5:7, iyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat Kanya kayong pinagmamalasakitan. Amen. Di ba po? Itigil daw ang pag-alala. Ano pinag-aalala natin ngayon? Di ba po? Marami tayong pinag-aalala sa buhay natin. Di ba po? Ano sabi? Simulan mo magtiwala sa Panginoon. Lahat ng kabalisahan natin, ibigay po natin sa Panginoon. Di ba po? Lahat, wag na, itigil na. Si Nanay Baby, tinigil na niya yung pag-alala niya. Praise God, nandito siya, kasama natin. Di ba po? Ang buti ng Panginoon sa buhay ni Nanay Baby, naoperahan siya, nalagyan siya ng bakal. Ngayon kasama natin siya. Sa susunod, si Nanay Cora naman po makakasama natin. Amen? Baga, lahat ng bagay, ilagak natin sa Panginoon. Si Nanay Baby nga, kala niya, hindi na siya makakalakad eh. Pero pinagkatiwala niya sa Panginoon. Ayan po, kanina sabi niya, maganda pa ba ako? Oo, Nay, ang ganda-ganda mo. Mukha kang bata. Di ba po? Talagang ang Panginoon lagi po nagmamalasakit sa atin. Kaya itigil na yung pag-alala, papangit kayo. Pero pag nagtiwala tayo sa Panginoon, tinis Nanay Baby, ang ganda. Di ba po? Hindi siya mukhang nagkasakit. O di ba po? Pangalawa po, banggitin mo ang pangalan ng Diyos sa gitna ng takot. Pag kinakabahan ka, sabi mo, Lord, sabi mo, sa Isaiah 41:10, kasama kita, palalakasin mo ko. Amen. Alam niyo po ba, yung isang linggo, kumikirot yung dibdib ko. Sakit-sakit, sabi ko kay Sister Jenny, nung kausap ko kapon, sakit-sakit ang dibdib ko, kumikirot na. Alam niyo ba't kumikirot? Sa takot, natatayo ako ngayon. Tapos habang palapit yung oras, takot na ako. Sabi ko, ano ba yan, Ate Jane? Kung kailan yung palapit, lalo akong natatakot, lalo sumisikip yung dibdib ko, lalo ako natatakot. Salamat sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, Panginoon, tatayo ako sa harapan nito, hindi sa lakas ko, hindi sa galing ko, hindi sa husay ko, dahil wala ako lahat nun. Wala akong lakas, wala akong galing, wala akong husay, wala akong talino. Pero ang Panginoon ang nagbigay sa akin ng lakas para makatayo po ako dito sa harapan nyo. Sabi ko nga, binanggit ko lang yung pangalan ng Diyos kanina habang nag-worship po tayo. Lord, sa'yo ko lahat. Ikaw magbigay sa akin ng lakas. Ikaw magbigay sa akin ng talino. Gabayan mo ko, samahan mo ko, Panginoon. Talaga po yun yung pray ko kanina. Hindi ko kaya kasi first time, di ba nakakatakot pag first time? Pero salamat sa Panginoon na patuloy na nagbibigay ng lakas. Patuloy siyang nagbibigay ng lakas sa akin at siya yung nagbigay ng talino para ilabas sa mga labi ko yung mga sasabihin ko. At sana nga, maayos kong nasabi sa inyo lahat ng bagay. Amen? Salamat sa kalakasan, sa katalinuhan na ibinigay ng Panginoon sa oras na to. Kahit wala tayong talino, ang Lord ang magbibigay sa atin ng talino. Kaya lahat po tayo, pwede na mag-pray, pwede na mag-salita. Kaya alam niyo po ba, no? Si Pastor Mel ang gugulat, si Sister Belia din ang gugulat pag araw ng pananalangin. Kaya, di ba, lagi po kayo ready? Amen po. Sabi pangatlo po, umasa sa lakas niya, hindi sa lakas mo. Sinabi sa akin ng anghel na pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas mo o kapangyarihan, kundi sa akin tulong lamang. Sa tulong lang nino ng ating Panginoon. Kaya, yan lakas mo, sabi nga, yung lakas mo, yung galing mo, wala yan. Ang nagbibigay sa atin ng tagumpay at ang lakas ang ating Panginoon lang. Wala nang iba. Wala nang iba po, kaya kanino tayo lalapit? Diba? Sa Panginoong Hesus lang, na nagbibigay ng lakas sa atin.
Totoo yun. Sa laging panghihina natin, ang Panginoon nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya patuloy po tayong umasa sa lakas ng Panginoon. Hindi sa lakas nyo, ha? Tandaan nyo po. Pag sa lakas nyo, mabubuwal po kayo. Pero sa lakas ng Panginoon, miski kailan, hindi po kayo mabubuwal. Kasi lakas ng Panginoon yun. Di ba po? Amen. Tapos na po ako. Ito po, bilang magtatapos po ako sa... Ito talaga, promise, tapos na po ako. Nandiyan na po ba si Pastor? Wala pa si Pastor. Sabi ko kay Sister Jenny, pag wala pa si Pastor, mag-ready kayo, magpapaawit tayo. At ako ang song leader. Joke! Joke lang po yun. Tanong, anong isang bagay na kinatakutan po natin? Isipin niyo po yung isang bagay na kinatatakutan po natin. Ano pong gusto niyong ibigay sa Lord ayon sa Isaiah 41:10? Isipin niyo po kung ano po yung isang bagay na kinatatakutan natin na gusto natin ibigay sa Lord. Kasi sabi nga si Lord lang yung magbibigay ng lakas sa atin. Siya rin ang patuloy na magbibigay kung ano yung mga pangangailangan nyo. Kung ano yung problema ang daladala nyo. Kung ano yung mga problema ang daladala nyo. Sabi nga, kapatid, tandaan mo, ang Diyos ang nagsabi niyang kay Israel 2,700 years ago. Siya rin ang Diyos mo ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya nagbabago ang pangako niya. Miski kailan po, hindi nagbago ang pangako ng Panginoon. Di ba po? Ang pangako ng Panginoon, hindi nagbabago. Siya yung Diyos noon, Diyos ngayon. Siya yung Diyos na nagpapagaling noon, siya yung Diyos na nagpapagaling ngayon. Ang Diyos na nagpapalakas noon, palalakasin tayo ng Panginoon. Ang Diyos, ang lahat-lahat sa atin. Siya lang yung nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Siya lang yung patuloy na nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Kaya sabing ganon, huwag tayong matakot. Hawak-hawak tayo ng Diyos at higit sa lahat, kasama natin ang Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Papakanta ka. Gusto mo ba ako kumanta, Ate Nicole? Sa oras na po na to, idulog natin sa lahat sa Panginoon. Ano man yung mga bigatin natin, ano man yung mga problema dala-dala natin, isuko natin sa Panginoon. Si Sister Julie, pinagaling ng Panginoon. Panibagong buhay. Ako, pinagaling ng Panginoon. Magulong pamilya, inaayos ng Panginoon. Magulong pamilya, inaayos ng Panginoon. Problema mo, asawa mo, anak mo. Kung sino man ang problema mo, ilapit mo sa Panginoon. Dahil ang Lord lang ang may tugon. Siya lang ang may sagot sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. Wala kang pera, si Lord ang magbibigay sa'yo. Si Sister Grace nga naalala ko, sad siya kasi yung GCash niya nakain sa ATM. Pero salamat sa pangsabi ko, ibabalik ng Lord yan, ibibigay sa'yo ng Lord yan. Alam niyo ba, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, ibalik mo. Kasi si Grace, bagong mananampalataya at patuloy siyang sa mga gawain, active po siya. Sabi ko, Lord, ibigay mo sa kanya, ibalik mo sa kanya. Pakita mo sa kanya yung kilos at galaw mo. Yung patuloy na pananampalataya, ibigay mo sa kanya. Alam niyo po ba, sabi ni Sister Grace na ibalik, na ibalik yung 2,000. Sa GCash po, ang tagal magbalik niya. Sabi nga sa kanya, 1 week bago maibalik. Tapos nagulat niya, meron na kagad siya sa kanya cellphone, yung GCash na ibalik. Sabi ko nga, wow, praise God. Talagang kapag si Lord ang kumilos, talagang ora mismo ibibigay po sa inyo. Kaya patuloy po natin idulog sa Panginoon.